Xiaomi 15T Pro, ito yung isa sa mga inaabangan nating phones from Xiaomi tuwing bare months. May mga pang flagship na specs din kasi sa mas mababang price. At ngayon, ito yung ino-offer nila. MediaTek Dimensity 9400 Plus, 144Hz AMOLED display, triple Leica camera setup with 5x optical zoom, mas malaking battery, may wireless charging pa rin, at premium looking na design. Pag-uusapan natin lahat dito, so subscribe, click the YouTube shopping tab na rin kung magustuhan nyo, at follow nyo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short clips pa namin. Okay, so start muna tayo sa design at build. First impressions ko dito, bukod sa mukha siyang iPhone, dahil nga sa camera module, for sure, marami ring makakapansin at magsasabi niyan sa comment section. Pero bukod doon, ang ganda ng kulay. Ito yung Mocha Gold at ito rin yung binibida ng Xiaomi dito sa 15T Pro. Nagandahan ako kasi ang elegante ng itsura, kakaiba, tsaka mukhang mamahalin. Actually, natuwa nga rin ako nung vinivideohan ko siya sa isang coffee shop kasi kulay kape, so bagay na bagay doon at mas lumilitaw pa yung ganda niya sa warm na lighting. Pero unang kita ko pa lang, alam ko na rin na hindi lahat magugustuhan o ma-appreciate yung ganitong kulay. Tingin ko mas marami pa rin yung pipili ng mas safe na kulay. So, good news naman na meron din tayong black at gray na color options. May konting bigat at 210 grams pero hindi naman kasing bigat ng Pro Max or Ultra na flagships ng ibang brands. Pagdating sa build, fiberglass yung back panel which is lighter and mas durable din kumpara sa conventional glass natin. Aluminum alloy na rin yung frames natin dito. May Gorilla Glass 7 eye protection para sa display at IP68 rated na rin, so may good dust and water resistance din tayo. Pwedeng kasama pag halimbawang naguhugas ka ng pinggan, safe sakaling aksidenteng malubog sa tubig, o di kaya isa ka sa mga tao na nagdadala ng phone sa shower tapos nagko-concert. Okay lang din sa mga ganon, so pasado yung build at design overall. Yung display natin dito, mas malaki na rin. From the usual 6.67 inches na screen size ng Xiaomi, 6.83 inches na ngayon. 144Hz AMOLED panel pa rin yan with 1.5K resolution. Very smooth looking display. Though take note lang na usually 120Hz lang din yung limit dito at reserved lang yung 144Hz sa mga applications na may support sa ganong kataas na refresh rate. Tsaka yung kulay nga pala, legit na maganda. Actually, nung pinakita ko nga sa misis ko and inopen niya, napansin niya rin kasi hindi siya yung sobrang tingkad na kulay. Kumbaga, matingkad siya na malamig sa mata. Also, according to Xiaomi, factory calibrated na rin daw to. So, accurate colors din talaga na magiging useful din para sa mga photo and video editing natin sa smartphone. Isa pang napansin ko dito, sobrang nipis na rin ng side bezels. Eto siya kumpara sa side bezels ng iPhone 16 Pro Max na same lang din naman sa latest 17 Pro Max. Siyempre, anime na naman ang pinanood ko dito. Sabi ko nga, maganda yung kulay, tsaka mas malaking display na rin kasi. HDR10 support sa Netflix, meron din. And by the way, sobrang ganda na ng Dr. Stone ngayon. Kung nanonood din kayo niyan, comment nyo, Doktor ba to? Natulog ako ng alauna ng gabi. Hindi po siya, si Senko po. Para lang din alam ko kung pareho tayo ng trip na palabas, dala-dala ko rin to sa Parkal Mall nung Digital Walker Madness sale. And yung Parkal kasi, di ba, open siya, tapos tagus pa rin yung sikat ng araw sa bubong. And wala rin akong naging problema sa brightness, maliwanag, kitang-kita pa rin yung magnanakaw. Kitang-kita pa rin kahit maaraw pala. Kitang-kita kahit maaraw. Mali yung basa ko. Sorry. Yung fingerprint scanner, pag nag-unlock ako, sobrang bilis lang din. Kahit dampi lang, mare-recognize din kaagad. Haptic feedback, maganda rin. And madalas din naman talagang goods yan sa mga Xiaomi and Poco phones. Satisfying pag nagtatype ako. And meron nga rin pala silang eye care features dito like full range DC dimming, anti-UV certifications. So less eye strain din kapag ginagamit natin. Syempre naman, naka-dual speakers na rin. Malakas na speakers to at goods na rin talaga para sa presyo. Well, hindi pa rin siya le-level sa lakas at sound quality ng Max at Ultra phones ng Apple and Samsung. Yan kasi talaga yung magagandang speakers ngayon. Pero doble naman kasi yung presyo ng mga yon. Tsaka para lang din mas may idea pa kayo, mas malakas at mas goods din yung sound quality nito kumpara sa flagship ng Vivo na X200 Pro. So considering the presyo, masasabi ko na solid na rin para ma-enjoy yung mga pinapanood natin. Okay, so doon naman tayo sa pinaka-highlight ng phone na to.
Camera. Meron ulit tayong triple camera setup sa likod with Leica Summilux lens and Leica tuning. 50 megapixel Light Fusion 900 yung main sensor, 12 megapixel ultra-wide, and this time, 5x na rin yung telephoto cam. Pakita ko lang muna yung difference ng Leica Vibrant versus Leica Authentic. Kung gusto mo ng mas natural looks, medyo dramatic na shot, choose Authentic. Pero karamihan sa mga ipapakita naming shots ay naka Leica Vibrant since eto din naman yung pipiliin ng karamihan sa atin. Photo sa main camera, ganda ng kulay, sharp and detailed. Konting improvements pa sana sa HDR processing. May mga kuha din kasi tayo na nawawala na yung detail sa shadows and nagiging soft din kapag against the light yung kuha. So, hindi ko naman masasabi na kaya niyang makipagsabayan sa mga best flagship camera-centric phones ngayon, but overall, good camera performance pa rin considering the price, lalo na kung maayos yung lighting natin. Sa ultra-wide naman, decent din yung mga photos na nakuha namin. Pasado for social media postings, maganda yung kulay at masasabi ko na better din kumpara sa ultra-wide ng ibang mga upper mid-range phones na nasubukan ko ngayong taon. Pero mas na-impress ako dito sa 5X telephoto. Legit na magaganda yung mga kuha dito, detailed photos and good colors. Natuwa talaga akong mag-picture-picture dyan at kumuha na rin ako ng ilang side-by-side versus the iPhone 16 Pro Max. Doble yung presyo ng phone na to pero tulad ng makikita nyo, palag-palag na rin itong Xiaomi 15T Pro. Kahit yung 10 times optical level zoom nila, nagustuhan ko rin. Very detailed pa rin yung mga pictures ng mga dogs dito sa park. At kahit yung maliliit na balahibo or trichomes dito sa petals ng bulaklak, kitang-kita pa rin. And yes, ginugol ko lang din yung trichomes. Also, hanggang 100x nga pala yung zoom natin dito. Nakalimutan ko na lang i-compare sa S24 Ultra or X200 Pro. Pero I would say na papantay din yung quality since ang purpose lang din naman ito, at least para sa akin, ay para makita or mabasa natin yung mga text sa malayo. Hindi para gamitin sa kasamaan. Low light photos, magaganda rin. Maayos yung exposure ng mga LEDs. Low noise at litaw na litaw din yung kulay sa mga baby bus natin dito. Kahit night mode sa 5X, ganun din. So, tingin ko, isa rin to sa mga panlaban nitong 15T Pro. However, may dalawa pa tayong hindi na di-discuss at itong dalawang to ay sabihin na lang nating hindi kasing impressive kumpara sa mga napag-usapan natin kanina. Portrait mode and selfie camera. Unahin muna natin yung mga portraits at dito may mga kuha kami na magaganda tulad nito, ganda ng background blur, well exposed yung subject, goods yung kulay, pero madalas na sumasablay sa edge detection lalo na sa mga tikwas-tikwas ng buhok so hindi siya ganong kalinis. Well, posible naman na hindi na yan mapansin kung hindi naman natin i-zoom yung mga pictures and siguro nga hindi rin para mag-expect ng sobrang linis talaga since hindi naman siya yung worth 80k na flagships. Actually, mas malala pa nga yung portraits na nakuha ko sa base Galaxy S25 pero sana ma-improve pa rin to ng Xiaomi para mas kumpleto yung experience na tipong kahit portrait shots malinis din yung kuha. Ngayon, yung selfie camera naman ay hindi na rin masama pero may mga upper mid-range phones akong nasubukan ngayon na mas maganda yung selfie camera dito so hindi ito yung best pagdating sa front-facing cam. Tsaka hanggang ngayon wala pa rin tayong 4K 60fps dyan. Limited pa rin yung videos sa 4K 30. Video quality gamit ang front-facing camera ng Xiaomi 15T Pro hanggang 4K 30fps at nasa zoo tayo ngayon. Nasa zoo. Yung main camera natin ang pwedeng mag-record hanggang 8K 30fps at eto yung sample. Syempre, downscaled yan to 4K para dito sa YouTube. 4K 60fps meron din, good quality videos, matingkad yung kulay at stable din. Boss, ano masasabi mo ngayon sa nangyayaring corruption? Actually, ayoko magsalita tungkol dyan kasi syempre baka sa balang araw tumakbo ako sa politika. Pag 4K 30fps, pwede tayong magpalit-palit ng lens habang nagre-record, ultra-wide, telephoto, main cam. Hindi lang pwedeng mag-switch sa selfie cam. Parang naman sa mga pro, for sure, magugustuhan nila yung 10-bit lag option natin dito. And meron nga rin pala tayong 4K 120fps kung gusto nyong mag-record ng slow motion videos. Next naman, pagdating sa performance, eto, pang flagship din talaga since ginamit ulit nila yung flagship chipset ng MediaTek na 3nm
nanometer Dimensity 9400 Plus. UFS 4.1 and LPDDR5X na rin yung RAM and storage. And yes, aware din naman tayo na sa mga susunod na buwan, magsisilabasa na rin yung mga phones na may MediaTek Dimensity 9500. But sa ngayon, eto pa rin yung latest nila. Lagpas 2.5 million din yung nakuha kong Antutu benchmark score. Actually, mas mataas pa yan ng konti kumpara sa score na nakuha ko sa S25 Ultra. So as expected, very smooth and responsive din talaga for everyday use. At kahit sa mga susunod pang taon, more than enough pa rin yung chipset na to para i-run yung karamihan sa mga pang-araw-araw nating applications. At speaking of taon ng paggamit, good news din kasi 6 years of software updates ang pangako ng Xiaomi dito. Actually, 5 major Android upgrades and 6 years of security patches. Sayang lang kasi Android 15 pa lang to out of the box. So pagka Android 16 natin, 4 upgrades na lang kaagad yung natitira. But still, panalo pa rin tayo sa 6 na taong software support, lalo na't hindi naman to 70 or 80k na smartphone. Also, isa rin to sa mga unang ma-upgrade sa HyperOS 3. And in terms of software experience sa ngayon, goods din overall. So far, wala pa naman akong na-encounter na bugs. Wala ring mga biglaang pop-ups ng sugal, mga ganon. May mga ads and bloatwares pa rin, so hindi pa rin siya yung malinis na software experience talaga. But again, wala namang naging deal breaker para sa akin. May mga AI features din. May Gemini, Circle to Search, AI Gallery Search, Image Expansion at iba pa. Sa gaming naman, eto, medyo nagulat din ako kasi syempre flagship chipset yung gamit natin. So, expected na rin naman na malakas. Hindi nga lang ito minamarket ng Xiaomi as a gaming phone, pero tingin ko pwede rin eh. 2 games pa lang din naman yung nasusubukan ko. Una, Mobile Legends, and yes, matik na dyan yung ultra settings, 120 FPS average. So sinubukan ko pa yung mas mabigat na Genshin Impact, sinet ko yan sa highest settings, 60 FPS limit, and sure, may mga konting frame drops din naman kapag sabay-sabay na yung mga skills at marami ring kalaban, pero after 30 minutes of gameplay, 60 FPS average pa rin yung nakuha ko dyan. At sa 30 minutes na yan, hindi rin naman siya gaanong uminit. As usual, nasa 24 degrees ulit yung room temperature natin. Ganyan naman sa lahat ng testings ko. At tulad ng makikita nyo dito sa pang-check natin ng temperature, umabot lang tayo ng 40 degrees maximum. Well, medyo warm na rin naman yan. So, syempre may pag-init pa rin ng konti. Pero para lang din alam nyo kung saan ako nang gagaling, yung Samsung Galaxy S25 Ultra umabot ng 46 degrees Celsius sa parehong testing. So, siguro let me know na lang din sa comments kung anong games pa ang gusto nyong subukan dito. Para mas matest pa natin, try nating i-post na lang sa Facebook or TikTok. But so far, goods yung nakita kong thermals, so very capable din to for gaming. Yung battery and charging natin dito, impressive din sa totoo lang, pero may ilan pa rin akong pupunahin. Una muna, 5,500 mAh yung battery capacity. So, malaki-laking battery din talaga. Mas mataas na rin ang konti kumpara sa Xiaomi 14T Pro last year. And nung nag-run ako ng PC Mark battery test dito, umabot din ng more than 16 hours yung screen on time. So, pasok na rin talaga sa pagiging makunat. Pasok din yan sa isang buong araw na gamitan kung wala namang heavy applications like magdamagang gaming. Dun sa hours of live Senate hearings, palag-palag din. Yun na nga pala yung bagong Netflix natin ngayon. So wala naman talaga akong reklamo. Goods yung battery life natin dito. However, para sa akin, missed opportunity to sa Xiaomi para mas mag-stand out pa sana itong Xiaomi 15T Pro. Kasi sa China, nakakapaglabas na sila ng mga phones with more than 7,000 mAh battery. So, kung ginawa sana nila tong kahit 6,000 mAh, syempre magiging mas kaengga-engganyo pa. Also, yung charging speed natin, bumaba din. Well, para sa akin, hindi naman siya deal breaker. Kasi kahit 90 watts na lang ngayon, sobrang bilis pa rin niyang mag-charge. Hindi pa rin naman naaabot ng isang oras yung pag-charge natin dyan from 10 to 100%. So, mabilis at palag-palag pa rin kumpara sa mga kakompetensyang phones. And for sure, may reason naman sila kung bakit naging ganyan. Kasi malamang alam din nila na marami ring magre-react dito at sasang-ayon din ako na mas okay nga kung kinip na lang nila yung 120 watts. Yung 50 watts na wireless charging support ang kinip nila. So, gamit lang tayo ng Xiaomi wireless charger tulad nito and nasa isang oras lang din yung aantayin natin kapag yan yung gamit. Para sa iba pang mga features, dual 5G, goods yung signal sa paggamit ko. Naka Wi-Fi 7 na rin. Hindi ko pa alam yung presyo sa ngayon habang nire-record ko to. Usually, mismong launch day ko na rin yan nalalaman. So, halos sabay-sabay lang din tayo. So, sabay-sabay na lang din nating pag-usapan sa comment section pag may presyo na.
Okay, so quick update lang kasi alam ko na yung presyo. 37,999 para sa 12256 at 39,999 naman para sa 12512. Pre-order period nila mula ngayon hanggang October 10. Tapos ang promo ay 1 to 2,000 pesos na discount plus free Xiaomi Smart Band 9 Pro worth 3,799 pesos. At kung tatanungin ako, solid deal yan para sa ganitong klase ng smartphone. Maganda yung performance, flagship chipset, pwede rin pang gaming and goods yung thermals, solid display, good sounding speakers din for the price. Battery and charging, may na-downgrade but kung titignan, solid pa rin naman. Lalo na kung ang kakumpetensya ay yung Samsung S25 FE and iPhone 16e. Nagustuhan ko yung design, yung bagong kulay at okay din yung build, mukhang premium phone. At sa camera performance, karamihan sa mga nakuha naming photos and videos, magaganda rin. At para sa akin, good move din yung paglagay nila ng 5x telephoto. So siguro ang mapupuna ko na lang din dito, bloatwares, yung image processing nila pagdating sa mga portrait shots, hindi pa ganun kapulido at hindi pa rin ganun ka-consistent. And also yung front-facing camera, parang naging taon-taon na lang yung comments natin sa front-facing cam nila na pwede na, sakto lang at hindi na masama. So sana sa 16T Pro, masabi na rin natin na maganda at solid na rin yung front-facing camera. Kung naka Xiaomi 14T Pro ka na ngayon, para sa akin, keep mo muna yan. Gets ko naman na tempting yung 5x telephoto, lalo na kung mahilig ka sa mga concerts, pero maganda pa yung 14T Pro. Actually, kahit kung naka 13T Pro ako ngayon, aantayin ko pa rin muna yung 16T Pro. So yung mga owners ng Xiaomi 12T Pro, ang tingin kong mas makakaramdam ng upgrades dito. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Para sa mga interesado dito, click nyo lang yung YouTube shopping tab dyan sa baba at let me know na rin sa comments kung anong tingin nyo dito sa Xiaomi 15T Pro. Ho, ho, ho!